Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ito, pakinggan natin itong si Vlogcaster Armandin. Kasi ako ito, sa totoo lang nagulat ako dito sa sinabi niya tungkol kay Yorme Isko Moreno Dumagoso. Kasi sa totoo lang, umaasa tayo na natatakbo itong si Yorme sa darating na 2025 national elections sa pagka-senator. Kasi kung titingnan natin yung mga surveys, mga kababayan, hindi nawawala si Isko eh, 'di ba? Lagi siyang kasama dun sa top 12. Kaya etong sinabi ni Vlogcaster Armandin, ano, nakakagulat at nakakapanghinayang at the same time. Kasi sa totoo lang 'no, sa totoo lang, ang daming ano ang daming mga nasa puwesto ngayon na nakakadismaya yung mga performance. Yung napakarami mga kababayan, napakarami. Nitong lalong-lalo na yung nandiyan sa Senado, talagang ano, mas inuuna yung self-interest more than public interest. Ito sana yung ano, ito sana yung mga senator na 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 sana mapalitan na. Kumbaga, mapalitan ng mga bagong mga senators na ang hangarin ay makapaglingkod sa bayan, makapaglingkod sa tao. Mas unahin itong interes ng bayan, mas unahin itong public interest more than self-interest. Kaya itong balita ni Arman din, actually ako, nalungkot ako mga kababayan. Kasi ito palang si Mayor Isko Moreno, si Yorme Isko Moreno, ay wala na pong balak na pumasok muli sa politika. At sa darating na 2025 senatorial elections, hindi na raw siya, no? Hindi na raw siya kakandidato. At mas uunahin niya itong kanyang negosyo, kasi dami niya ng negosyo na nabuksan mga kababayan, yung Scott Media Productions, tapos itong kanyang mga restaurants, yung Ugbo, at yung mga anak niya, marami na rin ano, mga negosyong inaasikaso, negosyo ng pamilya. So, parang nagsalita na siya ng tapos na ayaw na niya pumasok muli sa politika. Kaya ito, pakinggan natin yung ilang mga detalye kasi napadalaw itong kaibigan nating si Vad diyan kay Yorme kasi may kasama siyang ano, negosyante at parang ang usapan mga kababayan ay tungkol nga sa ano, tungkol sa negosyo. Parang mas gusto na ni Yorme yung negosyo na lang. Siguro napagod din si Yorme kasi sobrang toxic po talaga ng politika. At ito, hindi ko na sasabihin yung dahilan kung ano yung dahilan ni Yorme, panoorin na lang natin. Etong totoong dahilan bakit ayaw na tumakbo ni Yorme Isko Moreno bilang senator dito sa darating na eleksyon sa 2025. Alright, so ito, panoorin po natin. Meron electoral survey na nagpapakita na top 5 na naman si former Manila Mayor and presidential candidate Isko Moreno. At parati na halos lahat ng survey na ginagawa, pasok na talaga yung pangalan ni Yorme sa lista ng mga possible senatorial candidates. So nagkataon timing dahil binisita namin siya last Saturday at tinanong namin si Yorme. Yorme, any plans for the 2025 senatorial elections? Tatakbo ka ba? So nagulat kami sa sagot niya. Ang sabi niya, nahiya na ako sa taong bayan. Masyado ng maraming showbiz personality, actors, former actors and actresses dyan sa Senado. So ayaw ko na tumakbo na baka magalit na yung taong bayan. Yan ang Yorme natin. Kahit ako nabigla ako sa sagot niya. Kasi siya mismo, inamin niya na medyo judging from the performance or non-performance or kapalpakan. Hindi niya sinabi yun, pero sa akin lang yun. At binablog natin yun. Sa kapalpakan ng mga showbiz personalities na naging politiko or even mga vlogging personalities, hindi talaga
hindi talaga impressive yung mga trabaho nila at medyo may katamaran rin to research and to prepare for their speeches. Meron pa diyan na I move, ganon. Meron pa pagluta-gluta. So parang at pasuklay-suklay ng balbas, kaya siguro itong dahilan na sinasabi ni Mayor Isko na hindi dahil madali siyang makapasok sa top 5 kasi most of the survey shows him either 3, 4, or 5. Hanggang very, very matunog yung pangalan niya sa top 5. So, pero sabi niya, baka kuha na daw siya, mas mag-concentrate na lang siya sa negosyo. In fact, the reason we visited him ay negosyo rin. Kasi Alright, so ayan mga kababayan yung ano, yung dahilan kung bakit ayaw na tumakbo ni Yorme Isko Moreno sa susunod na elections. Ayaw na niya bumalik. Ayaw na niya bumalik sa politika kasi parang ano, parang nahihiya na siya kasi dito sa nangyayari sa ating bansa ngayon kasi ang dami pong nakapwesto ngayon. Ang daming nakapwesto dito sa Senate, sa Congress, na kahit sa mga ano, kahit diyan sa mga local government, ang dami po nakapwesto na mga artista. Okay sana kung ano maganda yung performance Okay sana kung talagang nagpe-perform ka ng maayos, kaso ang problema, palpak Diyan lang sa Senado, grabe, 'di ba? At ano na tayo, real talk na tayo. Si Robin Padilla lang, mga kababayan pinoto ng taong bayan ng mga bobotante, number 1 senator. Ano ngayon ang pinaggagawa? Puro kapalpakan. Ang dami nga nagsisisi bakit ito napili Bakit ito naiboto Mas, biruin nyo ang daming bumoto sa kanya. Imbis na yun ang ano i-consider niya yung gusto ng mas nakararami na bumoto sa kanya, mas pinipili niya nga pakinggan yung sinasabi ng isang tao. Yung kaibigan niya kaibigan niya na talagang sobra niyang napakinabangan. At napakalaki na naitulong sa kanya kaya siya nailuklok niyan sa pwesto. Siguro dami siguro financial, logistics, ang dami na itulong. Pero hindi yun ang ano mo mandato mo 'di ba? Ang mandato mo dapat ang iisipin mo, uunahin mo ay yung ano, yung public service, yung public interest, hindi yung sarili mong interest kasi sa ginagawa mo ni Robin Padilla, sariling interest na yung inuuna niya sino pa yung mga palpak diyan? Ang dami. Parang ayaw na madamay ni Yorme Isko Moreno kasi baka dumating yung araw. Eto na naman tayo. Meron na naman kayong pinasok na artista. Baka ganun pa lang, papasok pa lang siya, bash na siya ng i-bash ng mga tao. So sabi niya, hindi na lang siguro. Magnenegosyo na lang ako. Total, dito kasama ko pamilya ko. Kasi sa totoo lang mas marami pa siyang oras sa public service. Bago siya bago siya natalo, 20 years, mahigit ilang years siya sa serbisyo publiko. Mas marami siyang oras dun kaysa dun sa oras niya sa pamilya niya. So ngayon lang siya nakakabawi. So siguro naisip-isip niya, dito na lang ako. Masyado na rin kasing toxic dito sa politics. Maganda rin naman yung kanyang career ngayon diyan sa showbiz, di ba? Yung Black Rider nila, dapat guest lang siya pero nagtuloy-tuloy. Ibig sabihin, na-appreciate ng mga tao na nandun siya kaya tumatagal yung kanyang exposure diyan sa kanilang show diyan sa GMA. Tapos 'di ba, katatapos lang ng tahanang pinakamasaya nila. Tapos tuloy-tuloy yung negosyo. Yung ugbo na by the way, pag nagkaroon ako ng oras, pupunta talaga ako diyan, titikman ko yung pagkain diyan. So, malamang ito, ikalat niya sa buong Pilipinas. Tapos yung Scott Media at iba pang mga negosyo, mga endorsements, mas ginusto niya na doon na lang siya. Kaya, sayang, nakakapanghinayang mga kababayan kasi sa totoo lang, isa yan si Isko Moreno sa talagang
napipisil ko, ako mismo napipisil ko nga iboto bilang senator sa darating na 2025 midterm elections. Pero, no, pero, ayan, nagsalita na siya, ayaw na niya eh. So, sayang, nakakapanghinayang. Kaya, wala, tuwan-tuwa na naman, mamayagpag na naman itong mga tulonggis na mga kandidato. Buti, alam nyo, buti pa si Isko Moreno, sa totoo lang eh. Naisip ngayon eh. Eto, may naririnig tayo, itong si Willie Revillame. At takbong senator, anong gagawin niyan doon? Mamimigay ng jacket? Pagpasok niya sa Senado, kinding-kinding. Kinding-kinding. Bigyan ng jacket yan! Bigyan niya ng Android! Wala. Magiging ano lang, maging circus. Circus, parang ano, comedy. Comedy na yung ating ano. Itong Senate, pati itong Congress. Kaya sayang, nakakapanghinayang mga kababayan na malaman na bibitawan na ni Yorme Isko Moreno itong politics. Ayaw na niyang bumalik sa politika. Sayang. Sayang yung puso niya kasi alam mo, sa totoo lang, nakikita ko na talagang pang-public service. Pero malay nyo, hindi pa natin sigurado, malay nyo, magbago pa isip. Malapit na, October na yung filing mo pa na eh. Diba, filing ng Certificate of Candidacy para sa 2025 na midterm elections. So kung October yan, lapit-lapit na, ilang buwan na lang. Sana pag-isipan ni Yorme, kailangan kasi siya ng taong bayan sa totoo lang. Kailangan siya ng mga Pilipino. Ayun, nakakalungkot mga kababayan. Pero wala eh. Hindi naman natin siya pwedeng pilitin. Pero sana lang magbago pa isip ni Yorme. At sana tumakbo siya bilang senator sa darating na 2025 midterm elections. Alright? So yun lang mga kababayan, nakakapanghinayang na balita. Pero nakakabilib. Saludo ako kay Yorme Isko Moreno sa kanyang paninindigan na ayaw na niyang magaya dun sa mga ilang nakapwesto ngayon na walang iniisip at may mga parating pa hindi rin nag-iisip na ang public service ay hindi ganun-ganun lang. Di ba? Hindi po ganun-ganun lang yun. Kinakailangan nito may puso ka, pagmamahal sa bayan, hindi yung dahil gusto mo suportahan yung isang namumuno, dahil may utang na loob ka rito at yung iba, nasabihan ka lang, sige, takbo ka. O naman, uto-uto, sige, takbo. Magalang susuportahan kita, sige. Kahit wala kang alam, takbo ka pa rin. Malamang, pagdating ng araw, circus nga. Kung dadat na nating Senado at maging yung mga itong Congress at yung local government, di ba? Siyempre, pag naglagay ka ng clown, magiging circus. Di ba? So, yun lang po mga kababayan, tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila Toy sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po. God bless.